Good morning po. Tayong lahat ay magsitayo para sa ating mensahe ngayong umaga. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Hebrews chapter 11 at ang ating babasahin ay 24 hanggang 26. Pagpapatuloy po natin yung ating mensahe mula rito sa aklat ng Hebrews. Sundan po ninyo. Sa verse 24 sabi, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. 26, he regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Anyway, ito na po ang ika-21 mensahe natin dito sa aklat ng Hebrews. Pang-siyam sa chapter 11, pang-8 sa Ancients of Faith. At nakikita ko na napakahalaga ng topic ng pananampalataya. Actually, ito naman ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay masunurin. Kung ikaw ay sumasampalataya, napapakilos mo ang kamay ng Diyos. Dahil these signs shall follow them that believe. Sabi ng Biblia, alam ng Diyos ang ating mga puso kung totoo ang ating pananampalataya at doon siya gumagawa. Alam niya kung ito ay hindi totoo, hindi siya nakakagawa. Nagkakaroon ng failure sa ating mga buhay. At pagkilos ng Diyos kapag hindi siya nakakita ng pananampalataya sa atin. Nais ko na ipaalala sa inyo na may dalawang uri ng pananampalataya. Ang unang uri ng pananampalataya ay pananampalataya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun yung tinatawag ng marami na kaligtasan. At kailangan i-express natin ito kapag napakinggan natin yung ebanghelyo ng kaligtasan. At pagkatapos ay kasama yung ating pagsisisi at pagpapabautismo dahil sa ating pananampalataya sa mabuting balita na ating napakinggan. And then, yung pangalawang uri ng pananampalataya ay yung para sa pang-araw-araw. Nade-develop ito sa ating mga ginagawa na paghahanap sa Diyos, pagsasaliksik sa kanyang mga salita, pakikinig dito. Yun ay napakahalaga sapagkat ang Diyos ay patuloy na gagawa sa ating mga buhay depende sa ating pagtitiwala sa Kanya. And so everybody needs to grow in the Word of God sapagkat ang pananampalataya natin ay hindi yung ating iniisip kung sino ang Diyos kundi yung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Kanya. Yun ang basis ng ating pananampalataya. By the way, mga kapatid, dito sa aklat ng Hebrews chapter 11 ay 26 times binanggit yung salitang faith, by faith. Nangangahulugan na ito yung ating modelo na pinaka-trusted dahil alam natin na napakarami sa ating kapaligiran ay mga tinatawag na pananampalataya na moderno and everything is created para makakuha sila ng mga bagay-bagay sa Panginoon. Yun ang nakikita ko na goal ng makabagong pananampalataya. Yung para bagang mapapakilos sila ang Diyos dahil sa sila'y may pananampalataya at may bigay ang kanilang mga kagustuhan. But these people dito sa Hebrews chapter 11 ay maraming aspeto ang ipinapakita sa atin kung ano ang kailangang makita sa ating pananampalataya. 26 times na binanggit ang faith dito sa Hebrews 11. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay pupunta na tayo sa buhay ni Moises. Last time ay pinag-usapan natin si Joseph. Pagkatapos ay pumunta tayo sa mga magulang ni Moises. Ipinakita ko sa inyo kung paano gumawa ang Diyos na naihanda si Moises sa panahon para sa gawain na iniaatang ng Diyos sa kanya. And now, ipag-uusapan natin si Moises, meaning
You must have to know the story of Moses. At yan ay nasa aklat na ng Exodus. Dito sa buhay ni Moises, na-present ang kanyang buhay ng author ng dalawang bagay. Ang una ay nung siya ay nandun pa sa kaharian ng Paraon sa Egypt, at ang pangalawa ay nung siya ay umalis doon at bumalik para i-lead ang Israel sa kanilang lakbayin bilang mga pinili ng Diyos. Sa pagkakataong ito, kung napansin ninyo, ay 3 talata lang yung aking binasa, kaya meron po itong part 2 sa susunod. Si Moises, mga kapatid, ay isa sa mga pinakadakilang nabuhay sa mundong ito. Bagamat makikita natin yung kanyang failure na pumasok sa lupang pangako ng Diyos, ay hindi nangangahulugan na hindi siya makakarating sa buhay na walang hanggan. Pero malaking bagay, mga kapatid, na makita natin ang kaibahan nila ng Panginoon. They are of the same in many aspects. Pareho sila ng Panginoon bilang mediator o tagapamagitan ng Old and New Covenant. Si Moises ay para sa temporaryo, para sa physical, at ang Panginoon ay para sa walang hanggan at para sa spiritual, and everything is found in Christ. Moses was a failure and Christ was a victorious leader. So makikita niyo yan. Si Moises ay para sa bansa, ang Panginoon ay para sa lahat ng bansa. Yan ang mga ilan sa kaibahan ng Panginoon at ni Moises. Of course, they are very much different pagdating sa tinatawag na covenantal. Yung pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin. Magkakontra sila pagdating sa bagay na yan. Kaya sinasabi ko yung bagay na yan sapagkat marami ay pinaghalo-halo ang kanilang ginagawa na pag-angkin at pagtanggap sa mga bagay na pangako sa Old and New Covenant. You can never do that dahil dyan ay magkakontra talaga sila. Ang mga pangako sa panahon ni Moises ay para lang sa Israel. At ang mga pangako sa panahon ni Kristo ay para sa mga pumasok sa tipan sa Diyos. And so, that covenant was made through us when we were genuinely born again. Pag hindi ka tunay na born again, mga kapatid, ay malamang hindi mo makakamtan yung mga pangako kay Kristo. That is very dangerous. Delikado yan. And sad to say na maraming umangkin na sila'y na born again, pero ang inaangkin nila ay yung kay Moises. That means, mga kapatid, na sila ay naluyo kay Kristo at sila ay wala na sa biyaya ng Diyos. Ganong katindi ang bagay na yan na hindi naunawa ng marami. And so many are claiming the blessings of the promises through Moses, and also ay inaangkin din nila yung mga pangako sa pamamagitan ni Kristo. Hindi mo pwedeng paghalu-haluin ang bagay na yan, at marami hindi interesado na matutunan ang tungkol sa mga ganyan. Hindi nila alam na malaki ang epekto nito. Surely na sila ay magkakaroon ng failure kapag kiniklaim mo ang mga pangako sa pamamagitan ni Moises sa Israel ay may tendency na ikaw ay maging makalaman. Ikaw ay naghahabol sa mga bagay na temporaryo. At yan ay nakikita natin sa katotohanan sa maraming mananampalataya. Yun ang dahilan kaya patuloy kong ini-insist na yung mga tinuturuan ko ay matutunan ang New Covenant. Sabi ko, Moses was one of the greatest man ever lived in this world. At isang araw ay makikita natin siya. Ano ba ang posisyon niya? Right now, hindi natin alam kung ano ang posisyon ni Moises pagdating sa langit, but surely he is a man of greatness sa kanyang ginawa. Now, sabi rito sa verse 24, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Dito makikita natin yung salitang when he had grown up. Ang pananampalataya na hindi nababase sa stable na kaisipan ay more on emotional at malamang ay hindi tama. Dito ay nakikita ko na kailangan ay mahubog si Moises
sa maturity. Actually, kung titignan natin ang buhay ni Moises, at this time na binabanggit ang mga bagay na tungkol sa kanyang ginawa, ay he had grown into maturity. Isa yun sa ibig sabihin ng pananampalataya ni Moises. Hindi siya nababase sa emosyon. Kasi kung ito ay nababase sa emosyon, malamang ay hindi siya maninindigan sa kanyang pananampalataya. Pero ano ang punto? Bakit ko sinasabi ito? Because there are a lot of Christians na hindi talaga nababase sa maturidad ng kanilang pananampalataya. It is based on emotion. Tingnan niyo mga kapatid, na ang daming Kristiyano ay feeling nila na nandyan si Lord kapag sila ay nasapik ng kanilang emotion. Sa mga panahong ito na lumabas dito ang tungkol kay Moises, pag binasa niyo ang Genesis chapter 11, meron dyan tinatawag na genealogy, a part of genealogy. Meron sa chapter 5 ng Genesis, tungkol ito sa salinlahi ng mga tao. Sinabi ko yon sapagkat wala pang ethnic division sa panahon na yan. Wala pang kaibahan ang Hudyo sa mga Hentil. Ay makikita nyo na ang mga tao kalimitan ay nagre-range ang kanilang edad sa 30 to 40 para magkaroon ng asawa. At makikita nyo na malamang yan yung panahon na sila ay nasa stable na nakaisipan. Now, ang punto ko dyan mga kapatid, ay makikita natin si Moises na tila matured na dahil at the age na kinukwento ito ay malamang nasa 40 na siya. Not more than 40, pero talagang nasa 40 years old na siya. Ang punto ko dyan ay matured na ang isip ni Moises. So yung pananampalataya niya ay hindi emotional. Ano man ang decision niya ay very firm ito. Na siya ay hindi na yung wavering faith. Stable ang kanyang pananampalataya because he is in a right mind. Sabihin natin, right mind. Right mind. Mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? Masasabi ko na kapag tayo ay walang pananampalataya sa Diyos na buong buo, ay masasabi ko na wala pa tayo sa tinatawag na right mind or stable mind. Masakit ang katotohanan yan. Hindi ko sinasabi na kaya na nating magsalita ng pananampalataya ay mangyayari na sa buhay natin. Maraming kaibahan ang marunong kang magsalita sa pananampalataya, marunong kang mag-explain ng pananampalataya, pero yung maisabuhay mo ang pananampalataya, malaki ang kaibahan yan. So, sa panahong ito, si Moises ay kakaiba na kaya niya nang magdesisyon ng mga bagay-bagay katulad ng ating pag-uusapan sapagkat he was in a right mind. Ulitin ko, masasabi ko na sino mang mananampalataya kuno na hindi stable ang kanyang pananampalataya sa Diyos, nagwe-waver kapag dumarating ang problema, ay hindi pa nasa stable na kaisipan. Ganito ang sinabi ng kasunod na saknong, refuse to be known as the son of Pharaoh's daughter. Refuse to be known as the son of Pharaoh's daughter. Alam natin, Moses was raised up to be son of Pharaoh's daughter. Siya yung dahilan para maligtas si Moises sa tiyak na kamatayan. Malala nyo? Yung babaeng yun na nakakita kay Moises doon sa ilog Nilo ang sumagip sa kanyang buhay. Because every male born during that time have to be killed. Kailangan ay mapatay. Dahil kinatatakutan ang mga Hudyo na kapag tumalikod sila sa mga Ehipsyo ay tutulungan yung kanilang mga kalaban ay malamang magagapi sila dahil sa sobrang pandami ng mga Hudyo. Ibig sabihin mga kapatid, ay talagang inalagaan ng babaeng ito si Moises. And good thing ay sapagkat alam natin na ang nag-alaga sa kanya ay ang kanyang nanay. Pinaglabanan niya ang anumang bagay na ikinikintal ng Ehipto
sa kaisipan ng kanyang anak na pagdating sa tamang panahon ay pinanghawakan ito ni Moises. At refuse means to decline, to reject. Sasabihin ko muna ito. Marahil kapag ini-introduce si Moises ay ganito. Ladies and gentlemen, Moses, the grandson of Pharaoh. Gaano katindi yun? Pero sabi marahil ni Moises, no! I'm a Jewish person. At diyan sa ganyang kalalagayan ni Moises, pinaninindigan niya yung kanyang identity, ay unti-unti yung nagmamahal sa kanya na ina, na Ehipsyo, malamang ay sumasama ang loob sa kanya hanggang sa siya ay takwil. It seems na hindi na hinanap ng kanyang nanay si Moises nung siya ay umalis mula sa Ehipto. That is how Moses refused to be known as Pharaoh's daughter's son. Now, kapag tinanggap naman niya na siya ay anak ng Paraon, ay parang itinatakwil niya ang kanyang relihiyon, pagkilala sa Diyos, at itinatakwil niya ang kanyang relasyon sa Israel. Pero isipin natin mga kapatid ang katotohanan ito. Ano ba ang nasa pagiging anak ng Paraon? O sabihin natin, ano ba ang nasa pagiging apo ng Paraon? And number one, I believe na kapag walang qualified na Ehipsyo na malapit na anak ng Paraon na ito, ay may pag-asa si Moises na maging Paraon sa Egypt. Malala nyo, si Joseph, he was one step away from the throne. Na siya ay naging prinsipe doon dahil sa nagagawa ng Panginoon. Pero, hindi tinanggap yon ni Moises. Bukod doon, lahat ng kaakibat ng pagiging anak ng Paraon ay nawala sa kanya. Ano yung mga yon? Karangalan. Nawala ni Moises yung bagay na yon. And so, pati yung kapangyarihan, of course, ay nawala na yon. Because in that is the authority na maging leader sa Egypt. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang pagkakilala sa kanya, nawala ang seguridad niya, at parang nawala ang magandang kinabukasan niya. So hindi maging simple na tanggihan ni Moises na siya ay anak ng Paraon. Maraming kapalit yung bagay na yon. Marahil ay sasabihin natin na sa tamang kaisipan ba ang taong ito? Ang tanong mga kapatid ay, kung tayo kaya ang nasa kalalagayan ni Moises, kaya natin gawin ito? Marahil sasabihin natin, kaya siguro. Well, praise the Lord. Pero ang tanong ko, kaya nyo bang tanggihan yung mga sinabi na mga nawala kay Moises dahil sa pagtanggi niya na maging apo ng Paraon? Kaya nyo bang mawalan ng karangalan? Kaya nyo bang mawalan ng tinatawag na autoridad, ng seguridad, ng tila magandang kinabukasan sa mundong ito? O kaya ay karangalan? Hindi ba ito ang hinahanap ng maraming tao sa mundong ito? Kung hindi natin kaya mga kapatid, huwag nating isipin na nakaya natin o kaya natin ang ginawa ni Moises. We are being tempted from all these things. Pero sabi ko nga, masasabi ba natin na matino ang tao na tumatanggi ng mga bagay na ito? Alam niyo sa mundo, hindi ka matino kapag tinanggihan mo ito. Pero isang bagay mga kapatid, ang tandaan ninyo, hindi natin mapagsasama ang Diyos sa paghahangad ng maraming bagay sa mundong ito. It's either na mamimili tayo katulad ng pagpili na nangyari sa buhay ni Moises. Nakukuha po ba ninyo? Amen. Yan ang isa sa mga dahilan, kaya kailangan ay mag-isip tayo. Those are the alluring factors of this world. And Satan, many have deluded people and Christians. Marami na ay naakit ni Satanas sa mga bagay na yun na tinanggihan ni Moises. Baka isa ka doon na hindi makaalis-alis sa mga bagay na yan. Bakit ang daming Kristiyano ay naghahangad ng karangalan sa mundong ito? Now, tingnan niyo itong mga nahuhulog sa iskandal ng anomalya tungkol sa corruption.
Naisip niyo ba kung sino yung mga Kristiyano na nandiyan sa gobyerno? Meron diyang mga pastor, hindi lang pastor. Meron diyang pastor ng Baptist. Meron diyang pastor na... At, oh my God, mga kapatid, yan ang sinasabi ko. Once na ikaw ay naghangad ng karangalan, kapangyarihan sa mundong ito, inilalagay mo ang iyong sarili sa bitag ni Satanas. Marahil na sasabihin ninyo, Pastor, si David ay naging hari. Yeah, that is in the Old Covenant, Old Testament. Kailangan ay may manguna sa kanila na hari mula sa kanilang lahi. Na darating ang panahon na kapag sila'y namili ng hari na mangunguna sa kanila, kailangan ay kababayan nila. Now, ganito. Okay lang kung ikaw ay nasa gobyerno, kung ikaw ay politiko, bago ka makakilala sa Diyos. Pero kung ikaw ay nakakilala sa Diyos, maging politiko ka, yan ay napakadelikado. Inilalagay mo ang sarili mo sa teritoryo ni Satanas. Gagapusin ka dyan ni Satanas. Kaya marami nagiging sinungaling dyan eh. Sana marinig ito ng mga politikong Kristiyano. Nagiging sinungaling sila, ginawa na nila itong isa na lagi pang gumagamit ng talata ay meron na palang kaso na inirekomenda na natanggalin sa pagiging senador. Pero, pinotektahan siya ng kanyang mga kasama kasi meron siyang grupo dyan eh. Marahil sasabihin nila, doon sa Romans 13, mga kapatid, sa Romans 13, lahat ng mga nasa pamahalaan ay dahil sa pinahintulutan ng Diyos na ganyan. Alam niyo yung sa Romans? Yung sa Romans ay ito yung mga Romano na katulad ni Cesar, ang gobyerno. Pinahintulutan sila ng Diyos na nandiyan at kailangan natin magpasakop sa kanila. Merong hangganan ng kanilang authority sa atin. Ang Diyos ang pinakamataas na autoridad. Kaya kung sila ay hindi gagawa ng tama, ang Diyos ang gagawa, katulad ng ginawa niya kay Nabucodonosor. Amen. Pero, ang punto ko rito, mga kapatid, kapag tayo ay Kristiyano na at maghangad ng mga posisyon na katulad ng mga nasa politiko, anong mangyayari sa iyo? Malalagay sa panganib ang iyong pananampalataya. Nandiyan ang tukso ng pera, nandiyan ang tukso ng laman, nandiyan ang tukso, lahat ng tukso. Kasinungalingan. Sasabihin ng mga nandiyan na Kristiyano na sila ay tapat, bahagi ng pagiging politiko ang pagiging sinungaling. Ang daming pangako ng mga taong ito na gagawin kapag sila ay tatakbo pa lang. Asa naman yung pinaggagawa nila? Anong nangyayari sa ating bansa? Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano? Dapat yan pagsisibakin eh. Nakakalungkot ang ating gobyerno. Ngayon lang ako nakakaramdam talaga ng galit sa mga ganitong corruption. Kaya wala naman akong magagawa sa aking sarili. Meron akong pinagkakabalaan ang gumawa ng mga alagad ng Panginoon. Pero sabi ko nga, meron din akong alam tungkol sa mga ganyang infrastruktura, kung ano ang mga dapat gamitin kahit papaano. Sabi ko nga, kapag nakakita na tayo ng mga ganyan ngayon, dapat matuto na tayo sumita dahil sabi nila, tayo ang gobyerno. Now, balikan ko lang ito si Moises, baka madala ko dyan sa baka yumaman din ako sa corruption. Mga kapatid, alam ba ninyo, ito yung isang bagay na nais kong marinig ninyo. Kapag ka ang church ay nasa Old Covenant, hindi nalalayo yan sa corruption. Yung mga iglesia na inaangkin ang mga pagpapala na material, pera, kayamanan, lahat yan ay pangako ng Diyos sa Israel at hindi sa kanyang iglesia. Tingnan nyo ang mga alagad ng Panginoon. They have to give up everything so that they can follow Christ. Ngayon, itong mga pastor sa ating kapanahunan, sila yung mga gumagamit ng tithing para sasabihin magnanakaw ang kanilang mga miyembro pag hindi nag-ikapo. Corruption yan! Sasabihin nila, galit na galit tayo sa corrupt na mga politiko, pero namumuna yan sa spiritual na bagay. Kaya corrupted ang physical kasi corrupted ang spiritual. Amen.
Ang dami ngayon, mga nagkiklaim na mga Kristiyano, Iglesia ng Diyos, pero Old Covenant ang kanilang pamantayan. That is corruption. Sila ay mga makalaman. Anyway, mga kapatid, hindi na magtatagal ang mundong ito. I tell you, mapalad tayo sa ating pinagdadaanan. Ano ibig sabihin, Pastor? Mapalad pa tayo dahil niyayanig tayo palagi ng mga lindol? Mga kapatid, ginagamit yan ng Diyos para tayo maghanap sa Kanya. Ang mga bansa na hindi nakakaranas yan, magpapatuloy yan ang magpapatuloy na hindi maghanap sa Diyos. Basahin niyo ang Romans chapter 8. Lahat ng yan ay sinasabi tungkol sa mga magaganap na mga kalalagayan na mahirap sa mundong ito. At yan ay dahilan para ang mga Kristiyano ay mahubog sa wangis ni Kristo. Ang mundong ito ay pinasakop ng Diyos sa pagkabigo. Para ano? Para maghanap siya sa Diyos. Romans 8:20. Ewan ko lang sa inyo mga kapatid, ano? Kung kayo mag-evaluate sa inyong mga sarili na nangyayari yung mga bagay na ito, huwag tayong pumuna sa iba. Inahin natin ang ating mga sarili. Ano ang ginagawa ko? There are a lot of Christians, ang kanilang sandigan ay prayer. Sabi ng Proverbs 28 verse 9, na ang panalangin ng taong hindi marunong sumunod sa utos ng Diyos ay karumal-dumal. Detestable. Ano ang detestable? Yung sasabihin ng Diyos, ew! Ayaw marinig ng Diyos ang panalangin ng mga taong hindi masunurin. Maraming inilagay ang mga nagsasabing Kristiyano na nangingibabaw sa pagsunod. We are in the kingdom. We are supposed to be citizens of the kingdom, obedient to the law of Christ. Ay yun lang pagdetermina sa law ni Moises, sa law ni Christ, hindi na nagagawa. Yung pa kayang alamin yung mga tunay na batas ni Kristo, hindi ginagawa ng marami. Ang dami kong may kwento sa bagay na ito. But anyway, balik tayo rito sa kwento tungkol kay Moises. So, sabi ko rito, matino ba si Moises na tanggihan ang mga bagay na ito? Fame, power, honor, lahat ng yan ay inalok ni Satanas sa Panginoon. Malala nyo? Sa temptation. Inaalok yan ni Satanas. Sabi ni Paul, I delight in insult, in weaknesses. Iba si Pablo eh. Pero ngayon, tingnan nyo itong mga politikong mga pastor. Ang tatapang, nagmumura pa. So, ang tanong sa atin dito ay, are you a worldly, sober-minded? Ano ang point ko dyan? Tinatanong ko kayo, kung kayo ba ay matino sa mundong ito. Alam niyo sabi ni Paul, we became fools in Christ. We became fools in Christ. Ikaw ay hangal kay Kristo kung kaya mong tanggihan yung mga katulad ng ibinagwalang bahala ni Moises. Sabi ng verse 25, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Mga kapatid, he chose to be mistreated. Alam niyo ito, pag-isipan niyo ito. Can you just mistreat Moses? Kaya mo bang gawan ng hindi tama si Moises? Malala niyo yung pinatay niya na nang ipagtanggol niya ang mga Hudyo? Ano ginawa ni Moises? Parang simple lang sa kanya, pagpatay. By bare hands, marahil. Kasi, sabi ng Acts 7:22, Moses was educated in all the wisdom of the Egyptian and was powerful. Sabi natin, powerful. Powerful. In his speech and in action. In his speech and in action. Una ko lang gustong pansinin, baka makalimutan ko, na nung si Lord na ang nagsusugo sa kanya kay Paraon, sabi niya, Lord, bulul-bulul ako. Nakita niya, hindi siya karapat-dapat kay God. Pagdating kay Lord, wala kang may pagmamalaki. Hindi ka aasa sa iyong sariling lakas at kagagawan. So Moses tried to deliver the Israelites nang patayin niya yung Ehipsyo para ipagtanggol yung kanyang mga sinasaktang Hudyo. At ito ba, nung siya ay umalis doon sa Egypt, napunta siya doon sa lugar ng kanyang biyanang si Jethro.
At doon ay naratnan niya yung nagpapainom ng mga alagang hayop na anak ni Jethro. And then, dumarating din yung mga lalaki na magugulo na hindi ko alam kung anong kanilang gagawin sa mga babaeng pastol. Pero, ipinagtanggol sila ni Moises, kaya niya naging asawa si Zipporah na anak ni Jethro. Meaning ba kapatid, Moses was powerful in action. Sabi ko nga, baka ito, hindi lang black belt ito eh. Kung meron pang mas matindi. Dahil parang hindi naman siguro iisang pastol yung dinabanan niya. But he was able. Ano yung pinapakita ko sa inyo? You cannot just mistreat Moses. He is powerful in words and in action. Yan si Moises. Pero, sabi niya rito, but he chose. Yun ang maganda doon eh. Kapag pinili mo na alisin yung kaya mong gawin sa iyong sarili at magtiwala ka sa Diyos, alang-alang sa higit na bagay ay magagawa mo. Ano ang tinanggihan ni Moises? The fleeting pleasures of the world. Yung mga kagustuhan ng laman, yung kasiyahan, lahat ng yon ay tinanggihan ni Moises. At ano ang pinili niya? He chose to be mistreated along with the Jewish people. Sila yung mga slaves during that time. That means humbling himself. He doesn't want to be identified with the Egyptians. He wanted to be identified with the Jewish people. The people of God. The chosen people of God. Dahil doon ay nagsuffer siya. Alam niyo ba yung John 10:10? Sino nakakamemorya ng John 10:10? The thief comes but to steal, to kill, and destroy. Yung part 2 ay tungkol kay Jesus. Yung part 1 ay si Satanas. Naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako naman ay naparito upang magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. I have come that the sheep may have life and have it more abundantly. Alam niyo, ginagamit ito ng maraming Kristiyano na kailangan ay mag-try tayo sa ating mga ginagawa. I remember this lady na nag-invite sa akin doon sa kanilang Bible study. So, sinesiran ko siya tungkol sa New Covenant. Hindi ako patatalo dyan kasi I know na maraming iglesia ay Old Covenant ang kanilang alam. Ang babaeng ito ay napakayaman. Dinala kami sa kanyang mga ari-arian, pinasyal kami ni Sister Melanie, dala sa kanyang sasakyan, saan kami dinadala. Tinititigan ko siya nung sabihin niya, you have to claim everything that is supposed to be for you in Christ. Ano ibig sabihin? Kung hindi ka mayaman, may problema ka. Kung hindi ka nagpapasasa sa kayamanan ng sanlibutan ito, may problema ka. Yun pala yung ibig niya sabihin. Dahil bago namin nakita yung mga kayamanan niya, yun pala yung ibig niya sabihin, kailangan maging mayaman ka kung ikaw ay sa Diyos. Malala ko dyan ang Hebrews 8:6 na ang pagpapala ng New Covenant ay iba sa pagpapala ng Old. Ang lahat ng pagpapala ng Old ay mga ganyan, material, wealth, health, pero iba kay Kristo. Maraming nagsasuffer dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ano yung mga kasalanan sa Egypto sa panahon na yan? Sa ngayon, madali na nating makita. Sila ay nagre-rely sa kapangyarihan ng tao. Who is Yahweh that I should obey Him? Alala niyo yung salita ni Paraon na gano'n, paulit-ulit. Every time napuntahan siya ni Moises para sabihin na ganito ang sabi ng Diyos sa akin. Sino ba siya? That's the word of Pharaoh. Sino si Yahweh? Para siya ay aking sundin. And every time na siya ay dadanas ng salot, sasabihin niya naman kay Moises, panalangin mo naman ako. Mukhang nakukuha yung ibig ko sabihin. Every time na may problema, pray ng pray. Pero kapag walang problema, sino si Yahweh?
Maraming Kristiyanong gano'n. Pag may problema, takbo kay Lord. Pag walang problema, who is the Lord? That I should obey Him. Erase the Lord. Now, tingnan niyo ito mga kapatid. They have idols. Pharaoh, black magic, and the nature. Nile River, especially. Yan ang mga dinidiyos ng mga Egyptio. During that time, talagang nagtatribe sila. Possibly they were the civilization na umaangat sa kanilang kapanahunan during the time na nandoon si Moises at mga kapanahunan ni Joseph. Pero mga kapatid, Moses knew that their choice is fleeting. Yung kanilang pinanananganan ay pansamantala lamang. And if he had to choose fleeting pleasures, alam niya na punishment pagdating ng araw ang mararanasan niya. Magkakaroon siya ng kabayaran pagdating ng araw. Kaya hindi niya pinili yun. At ang tanong sa atin, alam ba natin na pagbabayaran natin ang katigasan ng ating mga ulo at hindi pagsunod sa Diyos? O sasabihin natin, napakabait ni Lord. Pwede akong mabuhay sa mundong ito ng kagustuhan ko pagkatapos ay ang kining ko lang yung kabutihan ni Lord. No, you cannot do that, mga kapatid. Marami Kristiyanong ganyan. God is a just God. Isa sa mga bagay na maganda na ibinibigay sa atin ng Panginoon, pakinggan niyo ito mga kapatid, ay talagang binibigyan niya tayo ng mahigpit. Mahigpit naman si Lord. Kung hindi ako nagkakamali, sinabi ito sa Romans 11:22 na ang Diyos ay mahigpit. Mahigpit dahil laban siya sa anumang gawa ng laman natin, kagustuhan ng laman natin. Pero pag ikaw ay nabubuhay sa Espiritu, hindi ka mahihirapan sa Kanya at maging masunurin ka. Can you say amen? Amen. Hindi ka mahirapan kay Lord. And so, it is our advantage na alam natin ang mga batas ni Kristo. Isang bagay pa yan. Mga kapatid, we must conquer the temptation of the worldly pleasures. We cannot enjoy them without deserting God. Ang sinasabi ko rito, kailangan tanggihan natin ang mga bagay na inaalok ng sanlibutan. Kung hindi, ay mahihiwalay tayo sa Diyos. Punta tayo sa verse 26. He regarded disgrace for the sake of Christ as of a greater value than the treasures of Egypt. Alam niyo, lahat ng ginagamit niya rito ay merong contrasting, comparison and contrasting na kailangan gawin ni Moises. Kailangan niya piliin ang pangwalang hanggan. Sabi rito, regarded in King James Version is esteeming. Yung pahalagahan niya, yung yakapin niya, bigyan niya ng halaga sa kanyang buhay. Sabi ko kanina, na malamang sa pagpili ni Moises sa ganito, ay sinumpa siya ng kanyang nanay na Egyptia. Imagine, alam niyo, they cast spells doon sa Egypt. Tinanggihan ni Moises yung kalalagayan, and so magagalit sa kanya ang kanyang nanay. Moses, by faith, regarded disgrace for the sake of Christ. Ano ang ginagawa ni Moises dito? He was weighing things. Kailangan niyang timbangin. If I choose this, I will suffer for eternity. If I choose this, I may suffer now, but I may enjoy eternity. Mga kapatid, nakukuha ba ninyo yan? Amen. Na kung pipiliin natin ang maluwan, maganda, mapayapang buhay sa mundong ito, ay malamang na ang mawawala sa atin ay yung pangako ng walang hanggan. Ganito ang nakikita ko kay Moises eh. Para bagang si Moises ay, ito ang bato, ito ang diamante. Yung diamante ay alok ng Ehipto. Yung bato, pagkumparahin mo, ano pipiliin nyo? Bato? You are in the wrong mind. Hindi ka matinong tao kung pipiliin mo ang bato. Pero kung alam mo ang batong ito, na si Kristo, panulumang bato ang tawag sa Kanya. But anyway, mga kapatid,
hindi tamang comparison, pero ipinapakita ko sa inyo na parang gano'n ang choices ni Moises. He chose between diamond and stone. At sasabihin ni Moises, I like this stone. Malamang kung tayo ay pipiliin natin yung pakinabangan natin sa ating kapanahunan, pero katulad ng sabi ko, na magiging bunga ay temporaryo, kapayapaan sa mundong ito, kaligayahan, at seguridad, kapanatagan, pero lahat ay temporaryo. Mga kapatid, napag-isip-isip ba ninyo kung gaano katindi ang buhay na walang hanggan? Meron akong ginawang ilustrasyon sa mga nakaraan na kumuha ko ng isang maliit na sako para mabuhat ko ng buhangin. Sa tingin ninyo, yung sako ng buhangin na maliit, alam niyo yun, ano, yung ginagamit, yung binistay na buhangin. Gaano karami ang lamang buhangin nun? Do you think? Million. Meron ano? 2 million. Billion? Malamang. At bawat butil ng buhangin ay 1 taon. O 10 taon. O 1,000 taon. Kasi ang buhay na walang hanggan, walang hanggan. Amen? Amen. Walang hanggan, walang katapusan. Yun ang inaalok ng Diyos. Everything in God is eternal. Amen. Hindi pwede sa kanyang temporaryo. Ang problema natin ay itong inilalagay ng mundong ito sa ating harapan. Ang pagpili sa temporaryo na magbibigay sa atin ngayon ng tila kaligayahan, kapanatagan, kasiyahan, pagtanggap, lahat ay nandito sa temporaryo ngayon. Kung hindi ka mag-iisip, tatanggihan mo at ipagwalabahala mo ang pangako ng walang hanggan. Alam niyo itong dahilan, kaya sinabi rito, because he was looking ahead to the reward. Mga kapatid, kaya pala, tinatanggihan ni Moises yung mga bagay na yon ay dahil nakatingin siya sa walang hanggang gantimpala. Amen. Pagdating sa chapter 12, makikita nyo na yung gantimpalang yun ay si Kristo. Siya ang ating gantimpala. Alam nyo, meron ka ng lahat ng bagay kapag ka nasa iyo ang Panginoon. Maring hindi mo makamtan ngayon. Yan ay dahil iniiwas ka ng Panginoon sa pagkapariwara. Kaya minsan ay nire-regulate ng Panginoon yung mga material na bagay sa atin sa mundong ito. Ay dahil minsan hindi tayo marunong humawak diyan. Alam niya na yan ay napakadelikado sa maraming tao. Mga kapatid, tingnan niyo yung sinabi rito, kung babalikan natin ang sinabi kay Moises. Number 1, he refused. That is a word. Number 2, he chose. And number 3, he regarded disgrace for the sake of Christ. Amen. Ang buhay natin ngayon ay panahon ng pagpili. Pagpili na hindi mo pwedeng baguhin ang resulta nito pagdating ng araw. Inilatag sa ating harapan ang mga bagay-bagay, alam ng Diyos kung ano ang ating pinipili. Pero tandaan natin, ano ang resulta nito? Kung gusto mo ng mga temporaryo, ang desisyon mo ang magpapasya nito. Sabi ko nga, a decision we have to make. We don't need to hail our choices. Gusto ko marinig nito. Ang pagpili sa mga bagay sa ating harapan, hindi mo kailangan itong ipinagsisigawan. Alam ng Diyos ang nasa ating kalooban. Alam ng Diyos ang ating mga sikreto. Amen. Kung paano si Moises ay nabuhay sa napakalayo pang panahon ng mga pangako o kaya ni Kristo ay higit na mas malapit na kaysa sa ating kapalapitan. Say amen? Amen. Naway matuto tayo pumili ng tama, hindi yung maganda. Let's pray.